Dahil sa galit dulot ng tekila, inakusahan ang isang batang TikToker na tinangkang patayin ang asawa niyang ama ng kanilang anak sa paghabol dito sa bahay na may hawak na kutsilyo. Iniisip niyang hindi siya pwedeng parusahan o galawin. Sa nakakagulat na pangyayari, sinabi ng asawa sa hukom na ang babaeng inakusahan ng tangkang pagpatay ay siya talagang biktima. Tatalakayin ko yung kasong ito. Ako si Angelette Levi at ito ang Crime Fix. Kailangan kong sabihin sa'yo, talagang malungkot ang kasong ito. 22 taong gulang na si Elizabeth Dior ay nahaharap sa mabibigat na kasong kriminal. Inaakusahan siya na hinabol niya ang kanyang asawa gamit ang kutsilyo, hindi lang isang beses kundi 2 beses. Sa kabila ng paratang ng mga deputy sheriff laban sa kanya, ang kanyang asawa mismo ay sumulat ng liham sa hukom na nagsasabing wala siyang ginawang masama at na isa siyang kamangha-manghang ina at mas mabuting asawa pa. Yan ang tawag niya sa kanya. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Campbell County, Wyoming. Nasa hangganan ng Montana State ito at may kaugnayan sa alitang pampamilya. Napakaseryoso nito at alam natin kung gaano ito kakomplikado, kaya simulan na natin agad. Kasama dito ang batang mag-asawa na 4 na taon ng kasal at may anak na babae na 4 na taong gulang. Si Elizabeth Dior ay asawa at ina. Di malinaw ang trabaho ng mag-asawa pero alam natin yon. Aktibo si Elizabeth sa TikTok at hindi siya natatakot maging personal. Ipinapakita ng ilang post niya na posibleng hindi maganda ang relasyon nila ng asawa niya. At gusto na rin ni Elizabeth maglaro ng mga laro ngayon. Kamakailan, lumipat ang mag-asawa mula Alvin, Texas papuntang Wright, Wyoming, isang maliit na bayan 200 milya sa hilaga ng Cheyenne, at nagsimula na silang manirahan doon. Siguro gusto lang nila ng bagong simula. Mahirap talaga malaman ang nangyayari sa likod ng saradong pinto ng mag-asawa noong Oktubre 15. Ang gabi ay nagsimula umano sa magandang samahan at tekila. At ayon sa mga pulis, nagtapos ito sa isang matinding pagtatalo na nauwi sa tawag sa siyam isa-isa. Bago mag-11:30 ng gabi, isang 24 anyos na lalaki ang tumawag sa siyam na isang-isang para i-report ang alitan ng kanyang mga kapitbahay. Ayon sa tala ng dispatch, nagbigay ang tumawag ng detalyadong ulat sa dispatch base sa kanyang mga nakikita. Alas 11:39 ng gabi, nilapitan ng babae ang asawa niya na may kutsilyo. Alas 11:42 ng gabi, nag-aaway pa rin, may hawak pa rin kutsilyo. Ulit, alas 11:42 ng gabi, may hawak pa rin kutsilyo, nakasandal siya sa pader. Noong 11:47 ng gabi, narinig siyang sumigaw, "Mamamatay ka talaga." Noong 11:49 ng gabi, gustong umalis ni lalaki ngunit hindi pumapayag si babae. Noong 11:43 ng gabi, sinasaktan siya ni babae. Walang patalim at walang dugo noong 11:48 ng gabi. Hinawakan ulit siya ni babae sa buhok habang nakaupo sa tabi ng bintana ayon sa tumawag. Nagsimula ang away ng hawakan ni Elizabeth ang kanyang asawa sa ulo at sinuntok siya ng 4 na beses gamit ang kanyang malayang kamay. Matapos noon, kinuha niya ang kutsilyong pangfilet at hinawakan ito gaya ng ice pick. Ang talim ay pababa. Nang hinabol niya ito, doon na tumawag ng siyam na isang-isang ang kapitbahay. Ginawa ang tawag ng 11:39 ng gabi at sa puntong ito, naipit na ang asawa sa pader at armado pa rin ang misis. Pagkalipas ng 8 minuto, sumigaw ang misis niya, "Mamamatay ka talaga." Nakakatakot talaga ito. Sinabi ng tumawag sa 911 dispatcher na tumakbo palayo ang asawa habang sinusubukan siyang saksakin ni Elizabeth, kaya nagkulong siya sa banyo. Doon na raw sinabi ni Elizabeth, "Papatayin kita, putang ina mo," at sinaksak niya ang pinto hanggang mabaluktot ang kutsilyo ayon sa pulis. Bumalik si Elizabeth Dior sa kusina at kumuha ng malaking kutsilyo sa lalagyan. Akala ng asawa niya makakatakas siya pero ayon sa mga dokumento, hinarap siya ni Elizabeth gamit pangalawang kutsilyo. Ayon sa mga pulis, may hawak siyang kutsilyo sa kaliwa at sinampal ang asawa sa muka gamit ang kanan. Tinulungan ng mga kapitbahay mailabas ang 4 na taong gulang na anak ng mag-asawa upang masigurong ligtas na siya. Ayon sa mga dokumento, nagpatuloy ang pag-aaway ng mag-asawa hanggang bumagsak si Elizabeth sa sahig. Nagsisimula na siyang uminit ang katawan, kaya binuhat siya ng kanyang asawa papunta sa banyo para palamigin siya sa ilalim ng shower bago siya dalhin sa kama. Nang dumating ang mga deputy ng Campbell County, nakaupo ang asawa sa sala at ang kutsilyo ay nasa sahig. Si Elizabeth ay nakahiga sa kama at umiiyak. Hindi nakita ng mga deputy na may sugat siya, pero napansin nilang lasing na lasing siya. Dinala si Elizabeth sa emergency room at ayon sa doktor, malamang nagka-epileptic seizure siya.
dahil sa taas ng temperatura ng katawan. Napag-alaman ng investigador na naranasan na rin noon ni Elizabeth ang parehong insidente. Ginawa ang blood alcohol test 5:35 ng umaga at ayon sa mga dokumento, ang kanyang baak ay .55. Nang kausapin siya ng mga pulis sa ospital, sinabi niyang nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang asawa at pagkatapos ay napunta siya sa shower. Pagbalik sa pinangyarihan, pumayag ang asawa na halughugin ng pulis ang bahay at kinuha ng mga pulis ang ilang ebidensya tulad ng baluktot na kutsilyong pangpilet, kutsilyong pangkatay at halos ubos na bote ng patrone. Iyon ang tequila. Napansin din nila na ang mga marka ng saksak sa pinto ng banyo ay halos kasintaas ng ulo. Ngayon, ayon sa tala, walang sugat ang asawa at hindi rin humiling ng medical na atensyon. Naramdaman ng mga pulis na sapat na ang probable cause para arestuhin at kasuhan si Elizabeth ng aggravated assault matapos siyang ma-discharge sa ospital. Mula sa labas, mabilis lumala ang mga pangyayari mula wala hanggang matindi. Habang mas maraming detalye ang ibinibigay ng mga kapitbahay, mas luminaw ang kwento ayon sa kanila sa mga pulis. Bagong lipat pa lang ang batang mag-asawa sa rancho ilang linggo at naging magkaibigan agad sila ng kapitbahay, kaya madalas silang magkasama at nagiinuman. Alam nila na kamakailan lang nalaman ni Elizabeth na may ibang kinakausap ang kanyang asawa sa bayan. Kaya pagkatapos uminom ng tequila, sobrang nagalit si Elizabeth. Nagsimula ang pagtatalo at sinubukan ng mga kapitbahay na tumulong sa pamamagitan ng pag-awat sa kanila. Umalis ang asawa kasama ang kapitbahay na lalaki na iwan si Elizabeth sa babae. Pero galit pa rin si Elizabeth kaya nagsimula siyang gupitin ang mga identification card ng kanyang asawa at itambak ang mga damit nito bago niya buhusan ng bleach. Pagbalik ng dalawang lalaki sa bahay at makita ng asawa si Elizabeth, nagalit siya at alam na natin ang nangyari. Batay sa dokumento, nakita ng hukom na may basehan kasuhan si Elizabeth ng aggravated assault gamit ang deadly weapon. Pagdadala ng nakamamatay na sandata na may illegal na layunin, 2 kaso ng domestic assault at reckless endangerment. Kaya ang kaso ay itinuloy. Dito na pumasok ang liham ng asawa para sa hukom. Sumulat ang asawa sa hukom, sinasabing mali ang ulat ng deputy at maling inaakusahan si Elizabeth. Kahanga-hanga siyang ina at mabuting asawa. Maikli man ang pasensya niya pero hindi pa siya kailanman gumawa ng ganitong bagay noon. Pero si Elizabeth ay may mga nasabi na nagpapahiwatig na kaya niyang gawin ang ganitong klase ng pag-uugali. Sa social media, nag-post siya nung nakaraang taon na hindi ko alam kung bakit ayaw ng iba uminom kasama ako. Ako rin naman kapag umiinom ako. Pero hindi doon nagtatapos. Nagtanong pa siya sa Facebook, mga babae, paano nyo napapabait ang mga lalaki nyo? At may litrato pa ng kawali ngayon. Sinabi rin ng asawa sa sulat na siya ang may kasalanan at itinulak niya si Mrs. sa sukdulan. Sabi niya, wala siyang ginawang mali, pinalaki lang niya ang pamilyang ito. Sinabi pa niya na hindi siya kailanman tinakot ni Mrs. at na ang mga tinatawag na saksi ay wala naman talaga sa bahay noong nangyari ang insidente. Kaya para talagang masuri natin ang kasong ito, naisip kong dapat tayong magdala ng isang eksperto. Siya si Dr. Daniel Bober. Isa siyang forensic psychiatrist at sinusuri niya ang lahat ng uri ng tao at lahat ng uri ng bagay. Dr. Bober, anong unang naiisip mo rito? Nandyan si Elizabeth Dior na tumatakbo sa bahay. Ayon sa ulat, inaakusahan siyang gumamit ng kutsilyo at nagbanta sa kanyang asawa. May mga saksi sa pangyayaring ito at nahaharap siya sa mabibigat na kaso. Alam mo, madalas nating marinig ito at nangyari ito na parang perpektong bagyo ng mga pangyayari. Ang pagkakatuklas or paniniwala sa pagtataksil na nagpapalala ng galit ay nakikita bilang banta sa pagkakabit sa relation. Tama, karaniwan ang mga predisposing factors gaya ng pagiging sensitibo or gumagamit ng alak at ay mababang tolerance sa stress or frustration. At meron ding issue tungkol sa sobrang pag-init na nabasa ko. Meron ba siyang problema sa endocrine na hindi natugunan or palusot lang ito? Hindi lang natin alam kaya mahina siya mag-control ng emotion. At merong ganitong siklo sa mga relation, itong siklo ng pamimilit at pagkakasundo na madalas nating nakikita sa mga relasyon. Pero may karahasan, control at pagpaparusa sa magkapareha. Tama ba? Parang abuso at pamimilit na control. Pagputol ng identification at pagbuhos ng bleach sa kanyang damit ay paraan para hadlangan ang kanyang pagtakas. Karaniwan ang mga temang ito sa ganitong relasyon. At bakit nananatili ang mga tao? Tama ba? Palagi nating naririnig ito. Bakit hindi na lang siya umalis? Or bakit hindi na lang siya umalis?
Pagkatapos napupunta tayo sa trauma, bonding at pagpapalubag loob. Ayaw nilang gambalain ang balanse na ito kahit na ang balanse ay talagang may sakit at hindi maayos. Ayaw ng mga tao na iwanan ito at nananatili sila rito. At sa sitwasyong ito, inaasahan kong napakataas ng panganib ng kamatayan sa hinaharap dahil sa banta na ito. Papatayin kita, hindi ko na lang isasama ang mura at paggamit ng sandata. Kaya ito ang klase ng situation na 3 buwan mula ngayon kung pinag-uusapan natin ang criming ito, sasabihin ko, oh, walang sorpresa dito. Bakit natin hindi napansin ito? Maraming palatandaan bago ito nangyari. Naalala ko tuloy ang kaso ni O.J. Simpson kung saan maraming tao ang nagsabi, alam mo si O.J. ay napatunayang nagkasala sa civil case pero napawalang sala siya sa criminal na kaso. Nakita naman natin ang mga naunang palatandaan tulad ng mga tawag sa pulis ukol sa karahasang domestiko. Maraming dapat pag-usapan dito pero may ilang karaniwang tema. Oo, talagang marami talagang dapat pag-usapan dito. At ang nakakabaliw para sa akin ay may mga saksi dito. Ibig kong sabihin, yung mga taong nakatira doon sa rancho ay parang, grabe, ano bang nangyayari dito? Tama ang ginawa nila at tumawag sa siyam isa-isa. At nandito lahat ng mga paratang na nagtatakbo-takbo siya na may dalang kutsilyo. Pinag-usapan mo yung mahina niyang kontrol sa emosyon, tapos dinagdagan mo pa ng tekila. Alam mo, alak, kapag dinagdag mo ang alak sa kahit anong sitwasyon, kadalasan hindi ito nagdudulot ng maganda. Alam mo, yung mga mahilig uminom, sasabihin, ay, ang killjoy mo naman. Talagang pwedeng palalain ng alak ang lahat ng bagay. Mali ba ako, Dr. Bober? Bilang psychiatrist, masasabi kong hindi nakatulong ang alak sa sinuman or sa relation. May ilang bagay na sinasabi ko ng diretso pero ang alak ay talagang hindi maganda. Gusto ng tao uminom ng alak pero laso nito at masama sa'yo. Wala talagang ligtas na dami. Kadalasan pinalalaki at may pagkakamali ang ilang pag-aral tungkol sa benepisyo nito sa puso. Sa mga relation parang nagdadagdag ka lang ng gasolina sa apoy kaya masama ito. Oo, natutuwa talaga ako kapag nakakakita ako ng mga ganitong pag-aaral sa balita na tipong, oo, maganda ang alak para sa'yo. Eh, sino ba ang nagpondo ng pag-aaral? Una sa lahat, At ang kumpanya ang gumagawa nito, tama. tama. At tingnan mo kung ano ang nasa alak na talagang mabuti para sa'yo. Hindi ito ang alcohol. Eksakto. Kaya linawin natin agad yan. Kaya tuloy tayo, lahat ng mga bagay na pinag-usapan mo, yung pagbuhos, yung bleach, sa mga gamit, yung pagsira ng mga bagay. Lahat ng yon ay parang galit at kontrol. Mga bagay na inaakusahan siyang ginawa at para sa akin, nakakatakot talaga yon. Halos di ko na maintindihan, sobrang nakakabaliw na para sa akin. Kahit alisin mo pa ang alak sa usapan. Ibig kong sabihin, yung mga inakusang ginawa niya ay talagang nakakatakot. At pagkatapos, may bata kang nakakakita at nasasaksihan ang lahat ng ito. Kaya maraming bagay na talagang hindi maganda para sa kalusugan sa bahay na ito. Alam natin na maraming mga stress na unti-unting nabubuo sa likod ng mga pangyayari dito. At alam din natin na kamakailan lang silang lumipat sa isang lugar na maaaring malayo or isolated. May kakulangan sa suporta, may pinansyal na stress, may bata sa bahay at ang stress ng pag-aalaga sa bata kaya maraming bagay ang nangyayari dito. Pero sa totoo, ito na ang perpektong bagyo. Kitang-kita ang hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Galit at emotional na hindi makontrol, tapos uminom pa ng alak, dagdag pa ang mga stress sa likod ng mga pangyayari. And then boss, alam mo na parang sinindihan mo pa ang mitya na siyang accusation or paniniwala ng pagtataksil. Ang talagang nakakatakot din ay ang katotohanang sinaksak daw niya ang kutsilyo sa pinto. Ayon sa aligasyon, ito raw ang paratang. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang puwersang kayang mabaluktot ang kutsilyo. Alam mo, maaaring mura lang ang kutsilyo, pero kahit ganun, malakas pa rin ang puwersang kailangan doon. Oo, sigurado. Kaya nagbibigay lang yan ng ideya kung gaano kataas ang galit na pinag-uusapan natin dito. Kailangan talaga ng therapy ng mga taong ito. Hindi ko nga alam kung dapat bang may bata sa bahay ng regular. Hanggang maresolba ang mga isyong ito, dapat malinaw ang patakarang bawal ang alak sa bahay. Dahil talagang nagdudulot ito ng masasamang bagay at mauuwi ito sa masamang kinahinatnan sa hinaharap. Kung nga magpapatuloy ito. Lumipat na tayo ngayon sa liham. Tumulat siya sa hukom at sinabi niya, siya, ito na ang lahat. Mali lahat ng tao, alam mo, mali ang mga pulis, mali ang mga saksi na tumawag sa siyam isa-isa, mali sila lahat. Alam mo, babasahin ko ng kaunti ang sulat na ito dito. Alam mo, yat ang sulat na ito ay
Dahil ang asawa ko, si Elizabeth Dior, ay maling nahatulan. Mali ang sinasabi ng ulat. Isa siyang kahanga-hangang ina at mas mabuting asawa. Maikli man ang pasensya niya pero hindi pa siya kailanman gumawa ng ganitong bagay noon. Alam mo, ganito talaga ito. Oo, maikli nga ang pasensya mo. Pero ang mga paratang sa police report na to, sa affidavit na ito, ay lampas pa sa pagiging mainitin ang ulo. Karaniwan din ito sa mga relation na may domestic violence or karahasan sa magkapareha, kung saan kapag nalaman ng ibang tao ang karahasan, alam mo, madalas na gumagawa ng dahilan ang biktima. Alam mo, ako ang nagtulak sa kanya para gawin yon. Hindi sana ako nahuli, hindi ko sana iniwan ang pantalon ko sa sahig. Kung naihain ko lang agad ang hapunan, hindi sana ito nangyari. Karaniwan ito, pero muli, ito ay tumutukoy sa trauma, pagbubuklod, pagpapalubag loob, pagtataksil, pagkapit, at ang hindi pagnanais na gambalain ang marupok na balanse, gaano man ito kasira o ka-dysfunctional sa relation. Kaya ang biktima ay gumagawa ng mga dahilan para subukang bawasan ang pinsala mula sa karahasan pagdating sa mga legal na kahihinatnan at mga bagay na tulad nito. Dahil ayaw lang talaga nilang iwanan ng tao dahil sila ay nakakapit dito sa isang masama at baluktot na paraan. Gusto ko pang basahin ang liham dahil talagang nagulat ako nang mabasa ko ito. Itinulak ko si Elizabeth Dior hanggang sa labis niyang pagkaputol. Sinabi niyang umalis ako pero hindi ko sinunod. Hindi niya ako tinakot o inatake gamit ang kutsilyo, kinuha lang niya ito. Ang tinatawag na saksi ay hindi nakita ang nangyari dahil nasa labas sila. Ang narinig lang nila ay sinasabing si Elizabeth Dior ay inosente sa mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Ang babaeng yon ay wala namang ginawa kundi itaguyod ang pamilyang ito. Alam mo, ako, hanggang ngayon ay talagang nabibigla pa rin ako sa pagbasa ng liham na ito. Nakakalungkot talaga para sa akin. Kaya iniisip ko yung piskal at yung hukom, makikita nila ang liham na ito at sasabihin nila, sige, Isa itong alternatibong realidad. oo, ito ay klasikong karahasan sa tahanan kaya para sa akin, marami pa ring tao. Kahit sa taong 20-25, ang mahihirapang tingnan ng isang lalaki bilang biktima ng karahasan sa tahanan. Pero matagal na itong nangyayari. Oo, tama. At yan na naman, isa yan sa mga karaniwang stereotype dahil yung lalaki ang aggressor at ang babae lagi ang biktima. Pakinggan mo, ganyan din minsan, pwedeng babae ang aggressor. Nangyayari ito sa straight at gay na magkapareha. Palagi itong nangyayari. Madalas na konektado dito ang alak at ito ay isang bagay na kailangan nating simulan harapin bilang lipunan. Nangyayari ito mismo sa tabi ninyo sa inyong mga kapitbahay kaya kailangan ninyong maging mapanuri dito. Oo, talagang naniniwala ako. Pag ko sana mapansin ng mga tao ang kasong ito. Si Elizabeth Dior ay inosente hanggat hindi napatutunayan ang sala, pero umaasa pa rin akong pagtuunan ito ng pansin. At parang wow. At sana ang isang lalaki na nanonood nito lalo na ay makita ito at masabi, alam mo ba? Pwede rin akong maging biktima kahit na lalaki ako dahil nangyayari talaga ito. Salamat sa oras mo, Dr. Daniel Bober. Pinahahalagahan ko ito. Ikinagagalak ko gaya ng dati. Si Elizabeth Dior ay nakakulong sa Campbell County Detention Center na may piyansang 50,000. Sa oras ng pagre-record na ito, wala na siya sa kustodya kaya hindi malinaw kung kailan siya babalik sa korte. Yan ang pagtatapos ng episode ng Crime Fix. Ako si Angelet Levy. Salamat sa pagsama. Kita-kits sa susunod.